isang pasaporte ng Pilipinas. Totoo ba to? Ang isang tulad mo, mamamayan ng Pilipinas? Sa gitna ng siksikang Dubai International Airport, isang babaeng may pasaporte ng Pilipinas ang biglang kinapusan ng posas. Ang dahilan, isang napakasimpleng bagay, blonde niyang buhok at asul na mata. Si Angelina Ivanova, isang biotechnology researcher na 5 taong nanirahan sa Pilipinas at formal na naging naturalisadong mamamayan, ay kinaladkad sa isang interrogation room na tila isang kriminal. Poprotektahan ka ng Pilipinas, isang mapangutyang boses ang umalipusta sa kanya. Pero sa sandaling iyon, may nangyari na hindi inaasahan ni Angelina at maging ng mga pulis sa paliparan. Isang tawag mula sa Embahada ng Pilipinas ang nagpabago sa lahat at ang mga mukha ng mga taong mapanuya siyang tinitignan ay biglang namutla. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa araw na iyon sa paliparan ng Dubai? Simulan natin ngayon. Kumusta? Ako si Angelina Ivanova, malapit ng mag-30. Nakatira ako sa Maynila. Dapat kong sabihing nakatira ako noon. Para simulan ang kwentong ito, sa palagay ko, kailangan kong sabihin sa inyo kung paano ako naging isang Pilipino. Ipinanganak ako sa Moscow, Russia. Mayroon akong tipikal na hitsura ng taga-silangang Europa na may asul na mata at blonde na buhok. Pero sa edad na 24, sumakay ako ng eroplano papuntang Pilipinas. Ito ay isang programang exchange student. Ito ang unang beses na natungtungan ko ang lupain ng Pilipinas at alam ko agad na magbabago ang buhay ko. Natuto ako ng Filipino, nakilala ang mga tao at sa huli ay nagpasiyang magsimula ng bagong buhay dito. Pagkatapos ng mahabang 5 taong proseso, nakuha ko ang pagkamamamayan ng Republika ng Pilipinas. Naaalala ko ang araw na una kong nakita ang aking pasaporte. Hinaplos ko ng matagal ang sagisag ng Pilipinas sa harap nito. Ngayon, nagtatrabaho ako bilang isang researcher sa isang biotechnology company sa Maynila. Nagtatrabaho ako bago mangyari ang kuwentong ito. Huwebes ng hapon, Nobyembre 2024 noon. Nasa transit lounge ako ng Dubai International Airport. Naghihintay ako ng flight ko pabalik sa Maynila pagkatapos ng business trip sa Europa. Hawak ko ang aking asul na pasaporte ng Pilipinas at ang maleta ko ay puno ng mga dokumento ng kumpanya. Akala ko, magiging normal na pag-uwi ito, pero bigla kong narinig ang pangalan ko, Angelina Ivanova. Umalingaw-ngaw ang pangalan ko sa loudspeaker ng paliparan. Ito ay abiso para magpakita ako sa security counter malapit sa gate. Sa una, akala ko ay regular lang itong security check. Hindi ba't nangyayari naman minsan iyon? Kinaladkad ko ang aking bagahe at dahan-dahang lumakad patungo roon. Sa harap ng security counter ay may isang lalaking nasa 40s, nakasuot ng madilim na uniforme. Nalaman ko, kalaunan, na ang pangalan niya ay Abdul Karim. Tiningnan niya ako ng masama pagkakita pa lang niya sa akin. Maaari mo bang ipakita ang iyong pasaporte? Ang kanyang boses ay mababa at matigas. Iniabot ko ang aking pasaporte nang walang pagdududa. Binuksan niya ito, salit-salit niyang tiningnan ang aking litrato at ang aking mukha. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umiling. Ito ay pasaporte ng Pilipinas. Oo, tama, sagot ko sa Filipino. Ngunit isinara niya nang padabog ang pasaporte at nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Muli niya akong tiningnan ng masuri. Pagkatapos ay tinapik niya ang harap ng pasaporte at nagtanong, "Ito ba ay tunay mong pasaporte?" Sa sandaling iyon, naramdaman kong may mali. Nagbago ang hangin. Ang mga tingin ng ibang pasahero sa paligid ko ay nagsimulang tumutok sa akin. Sumagot ako ng may kapayapaan hanggat maaari. Oo, pasaporte ko ito. Ako ay mamamayan ng Pilipinas. Mamamayan ng Pilipinas, sabi niya ng may paghamak. Pagkatapos, binuksan niyang muli ang pasaporte at itinuro ang pahina ng pangalan ko, Angelina Ivanova. Hindi ito pangalang Pilipino. Nag-naturalize po ako. Nakuha ko ang pagkamamamayan ng Pilipinas 5 taon na ang nakalipas. Sinubukan kong kunin ang aking sertipiko ng naturalisasyon mula sa aking bag, ngunit itinaas niya ang kanyang kamay at pinigilan ang aking paggalaw. Sandali lang, huwag kang aalis dito. Naging malamig ang kanyang boses.
Pagkatapos ay may ibinulong siya sa kasama niyang nakatayo sa tabi. Sa sandaling iyon, naramdaman kong mabilis na tumibok ang puso ko. Mayroong malaking mali. Ang mga pasahero sa paligid ko ay pasulyap-sulyap sa akin. Ang ilan ay yumuko ng may pagtataka. Ang iba ay nagsimulang magbulungan. Isa lamang akong ordinaryong manlalakbay na naghihintay ng koneksyon. Pero bigla kong naramdaman na ako ay nasa ilalim ng hinala. Kinuha ni Abdul ang kanyang radyo at nakipag-usap sa isang tao. Hindi ko masyadong naiintindihan ang Arabic, ngunit nahulaan ko mula sa kanyang ekspresyon at tono. Ibinabalita niya ako bilang isang taong may problema. Pagkaraan ng ilang minuto, lumitaw ang isa pang security guard. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, "Sumama ka sa akin." "Saan?" "Aalis na ang flight ko. Huwag kang mag-alala. Matatapos din ito kaagad. Kailangan lang nating i-verify ang ilang bagay." Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng anumang dahilan para hindi ako mag-alala. Kinaladkad ko ang aking bagahe at sumunod sa kanya. Ang mga tingin ng mga tao sa paligid ko ay matalim, tila ako ay isang kriminal. Lumabas kami ng transit lounge at naglakad sa isang pasilyo. Sa ilalim ng maliwanag na fluorescent light, humaba ang anino ko. Sa dulo ng pasilyo ay may isang maliit na silid. Mayroong nakasulat sa Arabic at Ingles sa ibabaw ng pinto. Ngunit wala akong oras para basahin ito ng maayos. Sa loob ng silid ay may isang mesa at 2 upuan. Ipinahiwatig ng security guard na umupo ako. Nangangatal ang mga kamay ko habang nilalaro ang upuan at umupo. Ang aking pasaporte at bag ay naiwan sa ibabaw ng mesa, maghintay sandali. Malapit nang dumating ang in-charge. Sinabi niya iyon at lumabas ng silid, sumara ang pinto. Naiwan akong mag-isa. Tiningnan ko ang orasan. Ang flight ko ay nakatakdang umalis sa loob ng 1 oras at 30 minuto. Malakas na tumibok ang puso ko. Ano ang nangyayari? Ako ay mamamayan ng Pilipinas. Ako ay isang formal na naturalisadong mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Bakit nila ako ginaganito? Nanginginig ang mga kamay ko. Naghanap ako sa aking bag at kinuha ang aking telepono. Dapat kong kontakin ang aking kumpanya o ang embahada. Pero sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. May pumasok na lalaking nasa 30s. Nakasuot siya ng kulay abong suit at may hawak na ilang papeles. Tiningnan niya ako at umupo sa harap ng mesa na walang ekspresyon. "Kayo ba si Binibining Angelina Ivanova?" "Opo, ako nga po." "Ako si Tariq Amin, pinuno ng seguridad ng paliparan." Kinuha niya ang aking pasaporte, dahan-dahang binuklat ang mga pahina, isa-isa itong sinuri. Ang kanyang tingin ay malamig at matalim. "Sabi mo, pasaporte ito ng Pilipinas." "Opo, ako po ay mamamayan ng Pilipinas. Pero ang pangalan mo ay mula sa Europa at ang hitsura mo ay tipikal na taga-Europa." Salit-salit niyang tiningnan ang aking litrato sa pasaporte at ang aking mukha. Pagkatapos, may pagbuga ng hininga. Sinabi niya, "Madalas mangyari ang ganitong mga kaso, pekeng pasaporte, pagnanakaw ng identidad para sa iligal na paninirahan. Hindi ba't isa ka rin sa mga kasong iyon?" Sa sandaling iyon, naramdaman kong nanikip ang dibdib ko na tila ako ay isang kriminal na may pekeng pasaporte na nagnakaw ng identidad. Ako ay isang ordinaryong Pilipino lamang na sinusubukang umuwi. Sumagot ako ng may kapayapaan hanggat maaari. "Hindi ito pekeng dokumento. Ako po ay isang formal na naturalisadong mamamayan ng Pilipinas. Kumpleto po ang aking mga dokumento." Tila hindi pinansin ni Tariq ang aking mga salita. Binuksan niyang muli ang pasaporte at inilapat ang kanyang daliri sa bawat pahina. Sinuri niya ang mga visa stamp at ang mga tala ng pagpasok at paglabas. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling malamig at walang ekspresyon. "Sabi mo, nag-naturalize ka." "Opo, nakuha ko po ang pagkamamamayan ng Republika ng Pilipinas 5 taon na ang nakalipas, pero ginagamit mo pa rin ang pangalan na mula sa Europa, Angelina Ivanova." "Opo, hindi ko po binago ang aking pangalan. Walang problema sa batas tungkol doon." Humikab si Tariq. Pagkatapos, inilapag niya ang pasaporte sa mesa at sinabi, "Pero kung ikaw ay Pilipino, bakit hindi Pilipino ang pangalan mo at ang hitsura mo ay hindi talaga Pilipino?" Ang mga salitang iyon ay tumama sa aking dibdib na ang aking hitsura ay hindi Pilipino.
Ipinanganak ako na may asul na mata at blonde na buhok. Kasalanan ko ba iyon? Kung mayroon akong pagkamamamayan ng Pilipinas, hindi ba ako Pilipino? Kinuha ko ang aking mga dokumento mula sa aking bag, kinuha ang aking sertipiko ng naturalisasyon, ang aking opisyal na ID ng Pilipinas, at maging ang aking sertipiko ng trabaho mula sa kumpanya at inilatag ang mga ito sa ibabaw ng mesa. Tingnan ninyo rito, ito ang aking sertipiko ng naturalisasyon at ito ang aking opisyal na ID ng Pilipinas. Nakatira ako sa distrito ng Makati sa Maynila. Ang aking kumpanya ay nasa isang technology park sa Maynila. Kinuha ni Tarik ang mga dokumento, ngunit ang kanyang tingin ay puno pa rin ng hinala. Tiningnan niya ang sertipiko ng naturalisasyon sa liwanag at pagkatapos ay ibinalik sa mesa. Sa panahon ngayon, napakahusay na ng teknolohiya sa pamimeke. Madaling makagawa ng ganitong mga dokumento. Naiwan akong walang imik. Ano pa ang magagawa ko para kumbinsihin ang lalaking ito? Nagdududa siya na ang aking lehitimong pasaporte, sertipiko ng naturalisasyon at opisyal na ID ay peke. Kung gayon, ano ang gagawin ko? Ano pa ang kailangan kong ipakita sa kanya para maniwala siya sa akin? Sa ngayon maghintay ka rito, kailangan kong i-verify. Tumayo si Tarik pagkatapos ay kinuha ang lahat ng aking dokumento at lumabas ng silid. Muling sumara ang pinto. Naiwan akong mag-isa muli. Tiningnan ko ang orasan. Patuloy pa rin ang paglipas ng oras. Palapit ng palapit ang oras ng boarding ng flight ko. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng mensahe sa aking team leader. Boss, may problema ako sa Dubai Airport. Iniimbestigahan ako tungkol sa pag-verify ng aking pasaporte. Sa tingin ko, baka ma-miss ko ang flight. Mabilis na dumating ang sagot. Ano ang nangyari? Ipaalam mo sa akin kung kailangan mo ng tulong. Nagpasalamat ako sa kanya. Pagkatapos ay tiningnan ko ang bintana. Mula sa salamin ay nakikita ang transit lounge. Malaya ang mga tao na naglalakad, umiinom ng kape, tumitingin sa mga duty-free shop. Lahat sila ay naghihintay ng kanilang mga flight ng normal, ngunit ako ay nakulong sa maliit na silid na ito. Isang dahilan lang. Ang aking hitsura ay hindi tumutugma sa imahe na mayroon sila ng isang tipikal na Pilipino. Halos 30 minuto na ang lumipas. Bumukas ang pinto. Pumasok si Tarik, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. May isa pang security guard na kasama siya. Iniwan ni Tarik ang aking mga dokumento sa mesa. Pagkatapos, nang walang ekspresyon, sinabi niya, dumating na ang resulta ng pag-scan ng pasaporte. Mabilis na tumibok ang puso ko. Nakumpirma na tunay ito. Hindi ito peking pasaporte. Napabuntong hininga ako sa ginhawa. Kung gayon, maaari na akong umalis? Kung gayon, ngunit pinutol ako ni Tarik. Ang pagiging tunay ng pasaporte ay hindi garantiya na ikaw ay isang tunay na Pilipino. Maaaring ninakaw mo ang pasaporte o nakuha mo ito ng iligal. Hindi ako makapaniwala. Kahit matapos kumpirmahin na tunay ang pasaporte, pinaghihinalaan pa rin nila ako. Ang mukha ko ay eksaktong kapareho ng litrato sa pasaporte. Maaari rin nilang i-verify ang aking mga fingerprint. Ang hitsura ay madaling mabago. Plastic surgery, makeup, contact lens, at sa panahon ngayon, pati ang fingerprint ay maaaring pekehin. Ikinrus ni Tarik ang kanyang mga braso at tiningnan ako. Sa kanyang mga mata ay may kumbiksyon. Ang kumbiksyon na tinitignan niya ako bilang isang kriminal. Sabi mo nag-naturalize ka mula sa Russia. Kung gayon, bakit hindi mo binago ang iyong pangalan? Kung Pilipino ka, hindi ka dapat gumamit ng pangalang Pilipino. Sa legal na paraan, wala akong obligasyon na baguhin ito. Aking pinili iyon. Iyon ang dahilan kung bakit mas kahina-hinala ka. Kung ikaw ay isang tunay na Pilipino, hindi ka gugustuhing gumamit ng pangalang Pilipino. Naiwan akong walang imik. Ang lalaking ito ay nakakulong sa sarili niyang mga prehuwisyo. Dapat ganito ang mga Pilipino, dapat ganyan ang mga Pilipino. Kung hindi ako umaayon sa kanilang hulma, ako ay peke. Gusto ko ang pangalang Angelina. Bahagi ito ng aking identidad. Hindi ko gustong kalimutan ang aking pinagmulan sa pagiging Pilipino. Kaya ka pinaghihinalaan, malamig na sabi ni Tarik. Pagkatapos ay inutusan niya ang security guard na nakatayo sa tabi. Tumango ito at lumabas ng silid. Saan siya pupunta? Mag-uulat sa nakatataas. Ang mga kaso, tulad ng sa iyo,
ay nangangailangan ng mas detalyadong investigasyon. Tinakpan ko ang aking mukha ng magkabilang kamay. Hindi ako makapaniwala na totoo ito. Isa lamang akong ordinaryong manggagawa na sinusubukang umuwi. Gusto ko lang umuwi sa aking bahay sa Maynila para magpahinga pagkatapos ng business trip, ngunit ngayon ay tinatrato nila ako bilang isang kriminal. Muli akong tumingin sa bintana. Sa transit lounge, tahimik na gumagalaw ang mga tao. Mga taga-Europa na may blonde na buhok, mga Asyano na may itim na buhok, mga taga-gitnang silangan na may giya-ilab, lahat sila ay malayang pumupunta sa kanilang mga boarding gate. Pero ako, isang Pilipino na may asul na mata at blonde na buhok, ay nakulong sa maliit na silid na ito. Umupo muli si Tariq. Pagkatapos ay kinuha niya muli ang aking pasaporte. Sabihin mo sa akin ang totoo, paano mo nakuha ang pasaporte na ito? Ito ay isang pasaporte na formal kong in-apply at ipinagkaloob sa akin. Sabi mo nag-naturalize ka mula sa Russia, pero legal ba ang prosesong iyon? Hindi mo ba binili ito gamit ang pera? Ano ang sinasabi mo? Tinaasan ko ang tono ng boses ko. Hindi ko na ito matiis. Nag-aral at nagtrabaho ako sa Pilipinas sa loob ng 5 taon. Pumasa rin ako sa pagsusulit sa Filipino at nagkaroon ng interview. Sinunod ko ang lahat ng formal na pamamaraan. Maaari mo bang patunayan iyon? Patunayan? Narito ang aking sertipiko ng naturalisasyon. Ang mga dokumento lamang ay hindi sapat. Kailangan nating i-verify ang pagiging tunay nito. Nanatiling matigas si Tariq. Nailagay na niya ako sa kanyang isip bilang isang kriminal. Kinuha ko ang aking telepono, inaccess ang website ng aking kumpanya at ipinakita sa kanya ang aking profile bilang empleyado. Tingnan ninyo rito, ito ang profile ng aking kumpanya. Sinasabi na ako ay isang biotechnology researcher. Tumawag kayo at i-verify ninyo. Tiningnan ni Tariq ang screen ng telepono ng pasulyap, ngunit ang kanyang ekspresyon ay walang interes. Ito rin ay maaaring manipulahin. Sa panahon ngayon, hindi mahirap gumawa ng website. Napatawa ako. Ito ay isang tawang hindi makapaniwala. Ako ay nagmamanipula ng website ng aking kumpanya? Anong uri ng miyembro ng isang internasyonal na organisasyon ng mga kriminal ang sa tingin niya ay ako sa sandaling iyon? Muling bumukas ang pinto. Pumasok si Abdul, ang tumawag sa akin sa simula. May ibinulong siya kay Tariq at tumango si Tariq. Maghintay sandali. Lumabas ang dalawa ng silid. Sumara ang pinto. Naiwan akong mag-isa muli. Tiningnan ko ang orasan. 40 minuto na lang bago ang oras ng boarding ng flight ko. Sinuri ko ang airline app sa aking telepono. Ang aking upuan ay nasa check-in status pa rin, ngunit kung hindi ako makalabas ng silid na ito, walang saysay ang upuang iyon. Nagpadala ako ng mensahe sa aking team leader muli. Hindi bumubuti ang sitwasyon. Hindi sila naniniwalang Pilipino ako dahil sa hitsura ko. Dumating ang sagot ng aking team leader. Kokontakin ko agad ang embahada. Maghintay ka sandali. Nagpasalamat ako sa kanya. Pagkatapos ay yumuko ako. Naramdaman kong iiyak ako, ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Wala akong ginawang masama, ngunit hindi ko maintindihan kung bakit nila ako ginaganito dahil lang sa hitsura ko. Halos 10 minuto na ang lumipas, bumukas ang pinto. Pumasok muli si Tariq, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanyang ekspresyon, mas tensyonado. Sa likod niya ay pumasok si Abdul at isa pang security guard. Tumayo si Tariq sa harap ng mesa. Pagkatapos, tinitingnan ako. Sinabi niya, tumayo ka. Dahan-dahan akong tumayo. Nangangatal ang mga binti ko. Itaas mo ang iyong mga kamay sa harap. Bakit? Ano? Sa sandaling iyon, lumapit si Abdul sa tabi ko. Sa kanyang kamay ay may mga posas. Sandali lang. Ano ito? Pakiusap. Makipagtulungan ka. Hinawakan ni Abdul ang aking pulso na walang ekspresyon. Dumampi ang malamig na metal sa aking balat. Click. Pinusan ako. Hindi ako makapaniwala. Posas. Pinupusasan nila ako. Hindi ito tama. Hindi ako kriminal. Hanggang hindi makumpirma ang iyong pagkakakilanlan, wala kaming ibang pagpipilian, kalmadong sabi ni Tariq, tila isang normal na pamamaraan, nakumpirma na ang aking pagkakakilanlan. Ang aking pasaporte ay tunay at mayroon akong sertipiko ng naturalisasyon. Ang mga iyon ay mga dokumento lamang. Kailangan namin ng mas matibay na ebidensya.
Tiningnan ko ang mga posas sa aking pulso. Ang malamig na metal ay nakabaon sa aking balat. Nanginginig ang mga kamay ko. Sumama ka sa amin. Hinawakan ni Abdul ang aking braso. Nagpumilit akong lumakad ng may pag-aalinlangan. Paglabas ng silid, ay nakita ko ang pasilyo at sa dulo ng pasilyo ay ang transit lounge. Naglakad kami patungo roon. Ang aking mga kamay na nakaposas ay kapansine-pansing nakaunat sa harap. Lumingon ang mga tao para tingnan. Sa una, kaunti lang. Pagkatapos, ay parami ng parami ang tumitingin sa akin. Isang babaeng nakaposas, isang babaeng napapalibutan ng mga security guard. Ang mga tingin ng mga tao ay bumabalot sa akin. Ang ilan ay nanlaki ang mga mata, ang iba ay bumulong sa katabi, ang ilan ay kinuha ang kanilang mga telepono. Yumuko ako. Naglakad habang nakatingin sa sahig, ngunit hindi ko maiwasan ang mga tingin ng mga tao. Naging palabas ako. Nagpunta kami sa isa pang interrogation room. Ito ay mas malaking silid. Pagkabukas ng pinto at pagpasok, mayroong isang mesa at isang CCTV camera. Itinuro ni Tariq ang isang upuan. Umupo ka, umupo ako. Ipinatong ko ang aking mga kamay na nakaposas sa aking mga tuhod. Kumalansing ang metal. Umupo si Tariq sa harap ng mesa. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang papeles at inilatag ang mga ito. Muli akong magtatanong, ikaw ba ay talagang Pilipino? Opo, ako nga po. Maaari mo bang patunayan iyon? Mayroon akong pasaporte, sertipiko ng naturalisasyon at opisyal na ID ng Pilipinas. Ano pa ba ang kailangan kong ipakita sa iyo? Napabuntong hininga si Tariq. Pagkatapos, kinuha niya ang aking mga dokumento isa-isa at sinabi, kahit na totoo ang mga dokumentong ito, kahit na ikaw ay tunay na Pilipino, mayroon pa ring hindi ko maintindihan. Ano po? Paano nangyari na ang isang tulad mo ay may pasaporte ng Pilipinas? Ang mga salitang iyon ay tumama sa aking dibdib. Isang tulad mo, ano ang ibig niyang sabihin sa isang tulad mo? Ikaw ay mula sa Europa, asul ang mata at blonde ang buhok, isang tipikal na taga-Europa. Bakit gugustuhin ng isang tulad niyan na makuha ang pagkamamamayan ng Pilipinas? Kinagat ko ang aking labi. May kung anong umusbong sa loob ko. Nag-naturalize ako dahil mahal ko ang Pilipinas at gusto kong manirahan dito. Ano ang kakaiba doon? Kakaiba. Karaniwan, hinahanap ng mga tao ang mas magandang bansa. Sapat na ang pasaporte ng Russia. Bakit pasaporte ng Pilipinas? Sabi ni Tariq nang may paghamak. Sa kanyang mga mata ay may panunuya, mas magandang bansa. Sinasabi niya na masamang bansa ang Pilipinas. Hindi iyon, ngunit hindi rin naman ito mas mababa kaysa sa Russia. Hindi ko na ito matiis. Tinaasan ko ang tono ng boses ko. Ang Pilipinas ay isang kahanga-hangang bansa. Maunlad ang teknolohiya, mainit ang pagtanggap ng mga tao, at sagana ang kultura. Alam ko ito dahil nakatira ako rito sa loob ng 5 taon. Kaya ako nagpalit ng pagkamamamayan. At totoo ba iyon? Ikinrus ni Tariq ang kanyang mga braso at tiningnan ako ng direkta. Kung talagang nag-naturalize ka dahil mahal mo ang Pilipinas, bakit hindi mo binago ang iyong pangalan? Bakit ginagamit mo pa rin ang Angelina Ivanova? Kung talagang gusto mong maging Pilipino, dapat ay gumamit ka ng pangalang Pilipino. Ano ang kahalagahan ng pangalan? Ang pagkamamamayan ang mahalaga. Ang pangalan ay identidad. Hindi mo pa rin inaabandona ang iyong identidad sa Europa at gayunpaman, lumalakad ka ng may pasaporte ng Pilipinas. Kinuyom ko ang aking kamao, humigpit ang posas sa aking pulso. Ang pangalan ko ay aking ugat. Pinanatili ko ito dahil gusto kong maalala kung saan ako nagmula. Ano ang problema doon? Kaya ka pinaghihinalaan, malamig na sabi ni Tariq. Pagkatapos ay yumuko siya pasulong at idinagdag. Kung talagang Pilipino ka, patunayan mo rito mismo. Ngayon na, paano ko ba ipagpapalagay na mapapatunayan ko iyon? Magsalita ka ng Filipino, kumanta ka ng kantang Pinoy. Talakayin mo ang kasaysayan ng Pilipinas. Kahit ano, napatawa ako. Ito ay isang tawang dulot ng pagkadismaya. Pati ba ako ay isang artistang circus? Kailangan kong kumanta para patunayan iyon? Kung gayon, may iba pa bang paraan? Maari ko bang tawagan ng iyong kumpanya? I-verify kung talagang nagtatrabaho ka doon. Opo, tumawag na po kayo ngayon mismo.
Kinuha ni Tarik ang kanyang telepono. Pagkatapos, tinitingnan ang aking business card, dinayal niya ang numero ng kumpanya, inilagay sa speaker. Tumunog ang ring. Pagkaraan ng ilang sandali, may sumagot, "Hello, hello, biotechnology." Ako si Tarik Amin, pinuno ng seguridad ng Dubai International Airport. Gusto kong i-verify ang isa sa inyong mga empleyado. Opo, sabihin ninyo po. May isang binibining nagngangalang Angelina Ivanova na nagtatrabaho roon. Opo, si Researcher Angelina ay nasa aming research team. Huminto sandali si Tarik. Pagkatapos ay muling nagtanong. Nasaan siya ngayon? Nag-business trip po siya sa Europa. Nakatakda siyang bumalik ngayon. Sigurado ka? Talaga bang empleyado mo ang taong iyon? Opo, sigurado po ako. May problema po ba? Binaba ni Tarik ang telepono. Pagkatapos ay tiningnan ako. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay puno pa rin ng hinala, kinumpirma ng kumpanya. Ngayon naniniwala ka na ba sa akin? Natural lang na ipagtanggol ng isang kasamahan sa trabaho. Patunay ba iyon? Yumuko ako. Hindi kailanman maniniwala ang lalaking ito sa akin. Anumang ebidensya ang ipakita ko sa kanya, anumang sabihin ko, nakasara na ang kanyang isip dahil lang sa hitsura ko. Tumayo si Tarik. Pagkatapos, naglalakad patungo sa pinto, sinabi niya, "Maghintay ka pa rito. Kokontakin ko ang embahada para i-verify. At ang flight ko, 30 minuto na lang ang natitira. Wala akong magagawa tungkol doon. Priority ang pag-verify ng identidad." Yumuko ako, muling bumuhos ang luha. Malabo ang aking mga posas sa aking mga tuhod. Napabuntong hininga si Tarik, pagkatapos ay inilapit ang isang upuan, umupo at sinabi, "Sa totoo lang, nagdududa ako na ang Embahada ng Pilipinas ay talagang tutulong sa iyo." Itinaas ko ang aking ulo, tiningnan siya sa mata. "Ano ang ibig mong sabihin? Ang isang tulad mo, pangalan na mula sa Europa at mukha ng taga-Europa, sa tingin mo ba ay ituturing ka talaga ng Pilipinas na kanilang mamamayan?" Ang mga salitang iyon ay tumama sa aking puso na hindi ako ituturing ng Pilipinas na kanilang mamamayan. Ako ay mamamayan ng Pilipinas, isang mamamayang kinikilala sa legal na paraan. Sa legal na paraan, oo. Pero sa tunay na buhay, tatanggapin ka ba talaga ng mga Pilipino bilang isa sa kanila? Sabi ni Tarik nang may paghamak. Pagkatapos ay yumuko siya pasulong at idinagdag, "Kung naglalakad ka sa mga lansangan ng Maynila, ano ang sasabihin ng mga tao? Aakalain nilang dayuhang turista ka. Kung magsalita ka ng Filipino, magugulat sila. Hindi ka nila kailanman titingnan bilang isang tunay na Pilipino." Kinagat ko ang aking labi. Hindi mali ang kanyang mga salita. Sa katunayan, ganoon nga, sa pagtira ko sa Maynila, hindi mabilang na beses na nangyari sa akin ang ganoon. Mga taong nakikipag-usap sa akin sa Ingles sa kalye, mga ekspresyon ng pagkagulat kapag sumasagot ako sa Filipino. Napakahusay mong magsalita ng Filipino na hindi naman papuri. Sa bawat pagkakataon ay sumasagot ako ng nakangiti. "Pilipino ako," sabi ko, ngunit puno pa rin ng pagtataka ang kanilang mga mata. "Talaga? Pilipino? Seryoso?" Naalala ko ang proseso ng naturalisasyon. 2 taon na ang nakakaraan. Naalala ko ang mga araw ng paghahanda ng mga dokumento. Nang pumunta ako sa tanggapan ng imigrasyon, ang opisyal na namamahala ay nagulat. "Aplikasyon para sa naturalisasyon? Talaga?" Tanong niya. Tumango ako. "Opo, gusto ko pong maging Pilipino," sabi ko. Tinanggap ng opisyal ang aking mga dokumento at bumulong. Kung ano-anong klaseng tao ang dumarating nitong mga nakaraang araw. Narinig ko ang mga salitang iyon at pinigilan ko ang sarili ko. Naramdaman kong hindi ako dapat magalit. Naalala ko rin ang araw ng pagsusulit sa Filipino. Nang pumasok ako sa silid-aralan, ang ibang mga aplikante ay pasulyap-sulyap sa akin. Sa tingin ko, nagtaka sila na ako ay may blonde na buhok at asul na mata. Nang matapos ang pagsusulit, may lumapit sa akin at nagtanong, "Kasal ka ba sa Pilipino?" Sumagot ako na hindi. "Dumating lang ako dahil mahal ko ang Pilipinas," sabi ko. Tumango ang tao at umalis. Mas mahirap pa ang araw ng interview. May 3 evaluator na nakaupo. Tinanong nila ako kung bakit ko gusto ang pagkamamamayan ng Pilipinas. Sinagot ko ang inihanda ko. Mahal ko ang kultura ng Pilipinas.
Gusto kong magtrabaho sa Pilipinas at gusto kong itayo ang aking kinabukasan dito. Isang evaluator ang nagsabi, pero kayo ay mula sa Russia, hindi ba? Hindi ba mas maganda ang Russia kaysa sa Pilipinas? Magalang akong sumagot. Sa tingin ko, mas angkop sa akin ang Pilipinas. Humikab ang evaluator. Ano ba ang maganda sa Pilipinas? Sabihin mo ang totoo, tanong niya. Sinabi ko ang nararamdaman ko. Mainit ang mga tao, may pagmamahal sa trabaho, at ramdam ang enerhiya ng pag-usad tungo sa kinabukasan. Tumango ang evaluator, ngunit ang kanyang tingin ay tila nagdududa pa rin. Babaguhin mo ba ang iyong pangalan? Tanong niya. Sumagot ako na hindi. Gusto ko pa ring gamitin ang Angelina Ivanova. Gusto kong maalala ang aking pinagmulan. Kumunot ang noo ng evaluator. Kung magiging Pilipino ka, hindi ba dapat ay gumamit ka ng pangalang Pilipino? Maingat akong sumagot. Ayon sa batas, optional ito. Walang sinabi pa ang evaluator, ngunit nakita ko sa kanyang ekspresyon na sa tingin niya ay kakaiba ako. Gayunpaman, tinanggap ako. Natanggap ko ang pag-aproba ng naturalisasyon. Ang araw na natanggap ko ang aking pasaporte ay talagang masaya ako. Akala ko, sa wakas ay naging Pilipino na ako, ngunit sa sandaling ito, ang lahat ng iyon ay tila walang saysay. Ang mga salita ni Tarik ay umalingaw sa aking ulo. Sa tingin mo ba ay talagang ituturing ka ng Pilipinas na kanilang mamamayan? Tiningnan ko ang mga posas sa aking pulso. Ang malamig na metal ay nakabaon sa aking balat. Tunay ba akong Pilipino? Mayroon akong pasaporte ng Pilipinas, ngunit wala akong pangalang Pilipino. Nagsasalita ako ng Filipino, ngunit wala akong mukhang Pilipino. Nakatira ako sa Pilipinas, ngunit tinatrato pa rin nila ako bilang isang dayuhan. Kung gayon, ano ako? Muling bumuhos ang luha. Yumuko ako, bumagsak ang luha sa aking mga tuhod. Tumayo si Tarik. Pagkatapos, naglalakad patungo sa pinto. Sinabi niya, maghintay pa tayo ng kaunti. Muli tayong mag-uusap kapag nakipag-ugnayan na ang embahada. Hanggang kailan ako maghihintay? Hindi ko alam iyon. Lumabas si Tarik ng silid. Sumara ang pinto. Naiwan akong mag-isa. Tiningnan ko ang orasan. Siguradong nakaalis na ang flight ko. Siguradong lumipad na ito papuntang Maynila nang wala ako. Tiningnan ko ang bintana. Isang eroplano ang lumilipad mula sa runway. Ang mga gulong ay humiwalay sa lupa at ang mga pakpak ay umangat patungo sa langit. Nang makita ko ang eroplano na malayang lumilipad, naisip ko, maaari ba akong maging malaya ng ganyan? Pagkatapos ay narinig ko ang mga boses sa pasilyo. Mga yapak ito ng isang taong naglalakad ng mabilis. At bumukas ang pinto. Pumasok si Abdul. Sa kanyang mukha ay may malinaw na ekspresyon ng pagkalito. May hawak siyang radyo. Nasaan si Tarik? Hindi ako sumagot. Muling lumabas si Abdul sa pasilyo habang tinatawagan ang isang tao. May nagbabago. Nagbabago ang hangin, ngunit hindi ko alam iyon. Sa sandaling iyon, may gumagalaw sa isang lugar na hindi ko alam. Ilang minuto pagkatapos, muling bumukas ang pinto. Pumasok si Tarik, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanyang ekspresyon. May malinaw na ekspresyon ng pagkalito sa kanyang mukha. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang ilang dokumento at isang telepono. Tumayo si Tarik sa harap ng mesa. Pagkatapos ay tiningnan niya ako at pinisil ang kanyang mga labi. Ang kanyang ekspresyon ay tila nahihirapan siyang magsalita. Nakipag-ugnayan na ang embahada. Mabilis na tumibok ang puso ko. Ano ang sabi nila? Nag-alinlangan sandali si Tarik. Pagkatapos ay tinitingnan ang mga dokumento, dahan-dahan siyang nagsalita. Si Binibining Angelina Ivanova ay isang formal na naturalisadong mamamayan. Huminga ako ng malalim. Sa wakas ay nakumpirma na. Kung gayon, ngayon ako, maghintay sandali. Pinutol ako ni Tarik. Binuklat niya ang isa pang pahina ng mga dokumento at sinabi, nagpadala ang embahada ng karagdagang impormasyon. Anong impormasyon? Sinimulang basahin ni Tarik ang mga dokumento. Nanginginig ang kanyang boses. Si Binibining Angelina Ivanova ay researcher sa isang biotechnology company na sertipikado ng kagawaran ng agham at teknolohiya ng Republika ng Pilipinas. Kabilang siya sa isang kumpanyang pinili para sa isang programa ng suporta ng pamahalaan. Nanlaki ang aking mga mata. Sertipikado ng kagawaran ng agham at teknolohiya. Iyon ay isang bagay na hindi ko man lang alam.
Nagpatuloy si Tarik sa pagbabasa. Ang nasabing kumpanya ay tumatanggap ng pondo para sa pananaliksik at pagpapaunlad mula sa pamahalaan ng Pilipinas at si Binibining Angelina Ivanova ay nakarehistro bilang pangunahing tauhan ng pananaliksik. Lalo pang humigpit ang kanyang mukha. Ang business trip na ito sa Europa ay para dumalo sa isang International Biotechnology Congress at nagpresenta siya ng pananaliksik bilang kinatawan ng isang kumpanya ng Pilipinas. Inilapag ni Tarik ang mga dokumento. Pagkatapos ay tiningnan ako. Nagbago ang kanyang tingin. Hindi ito tingin ng hinala, kundi ng pagkalito at hiya. Direktang kinumpirma ng embahada? Opo, si Consul Sofia Ramirez ng Embahada ng Pilipinas sa Dubai ang personal na nagkumpirma. Itinaas ni Tarik ang kanyang telepono. Nais makipag-usap ng consul sa inyo. Inilagay niya sa speaker. Isang boses ng babae ang narinig. Ito ay isang tahimik at matatag na boses. Hello, ako si Sofia Ramirez, Konsul ng Embahada ng Pilipinas sa Dubai. Opo, Konsul, ako po si Tarik Amin. Si Binibining Angelina Ivanova ay lehitimong mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Natanggap niya ang pag-apruba ng naturalisasyon noong 2019 at kasalukuyang naninirahan sa Maynila. Ang boses ni Konsul Sofia Ramirez ay malinaw, walang pagdududa. Lahat ng dokumento ay formal na inisyu at ang pasaporte ay tunay. Kung kailangan nyo ng karagdagang verification, maaari naming ipadala sa inyo ang opisyal na dokumento. Pinisil ni Tarik ang kanyang mga labi, pagkatapos ay maingat na sinabi, hindi po, ayos na po, nakumpirma na po. Pakiusap, palayain niyo po agad si Binibining Angelina. Ang hindi nararapat na pagpigil sa isang mamamayang Pilipino ay maaaring maging diplomatikong issue. Humigpit ang boses ng konsul. Namutla ang mukha ni Tarik. Opo, naiintindihan ko po. Gagawin ko po agad ang mga kinakailangan. Naputol ang tawag. Ibinalik ni Tarik ang telepono at tiningnan ako. Wala na sa kanyang mga mata ang hinala. Sa halip ay lumitaw ang pagkapahiya at pagsisisi. Kinuha ni Tarik ang isang susi mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin. Tatanggalin ko ang mga posas mo. Isiningit niya ang susi sa posas sa aking pulso. Click. Narinig ang tunog ng metal na bumubukas. Lumuwag ang mga posas. Hinawakan ko ang aking pulso. May pulang marka. Umurong si Tarik na hawak ang mga posas. Patawad, mahina niyang sabi, ngunit hindi siya direktang nakatingin sa akin, nakatingin siya sa sahig. Ibalik mo ang aking pasaporte. Tumango si Tarik at kinuha ang pasaporte mula sa mesa. Pagkatapos ay iniabot sa akin. Kinuha ko ang pasaporte. Dumampi ang asul na takip sa aking kamay. At ang aking sertipiko ng naturalisasyon at iba pang mga dokumento. Kinuha ni Tarik ang mga dokumento at iniabot sa akin. Sinuri ko ang mga ito isa-isa at inilagay sa aking bag. Siguradong nakaalis na ang flight. Opo, alam ko. Malamig akong sumagot. Tumango si Tarik. Tutulungan kita sa pag-book ng susunod na flight. Kami ang sasagot sa gastos. Hindi na kailangan. Ako na ang bahala. Kinuha ko ang aking bag. Pagkatapos ay tumayo ako. Binuksan ni Tarik ang pinto para sa akin. Lumabas ako sa pasilyo. Nakatayo si Abdul. Nakita niya ako at lumihis ang tingin. Lumagpas ako. Naglakad patungo sa transit lounge. Tiningnan ako ng mga tao. Sila rin ang mga taong nakakita sa akin na nakaposas kanina, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanilang mga tingin ng pagtataka. Itinaas ko ang aking ulo at naglakad ng may pagmamalaki. Bagamat may marka ng posas sa aking pulso, may pasaporte ng Pilipinas akong hawak. Nang dumaan ako sa harap ng isang coffee shop, narinig kong may bumulong. Sabi nila, ang taong iyon ay isang talentong sertipikado ng pamahalaan ng Pilipinas. Talaga? Bakit nila pinigil? Hindi ako huminto at nagpatuloy sa paglalakad. Umupo ako sa isang upuan sa harap ng boarding gate. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking telepono. May mensahe ako mula sa aking team leader. Nakipag-ugnayan ang embahada. Angelina, okay ka ba? Sumagot ako. Opo, okay na po ako. Sasakay ako ng susunod na flight. Tiningnan ko ang bintana. Patuloy pa rin ang paglipad at paglapag ng mga eroplano. Sa lalong madaling panahon, sasakay rin ako sa isa sa mga flight na iyon para umuwi sa Maynila, sa aking bansang pinili. Halos 1 oras akong naghintay, palapit ng palapit ang oras ng susunod na flight
papuntang Maynila. Umiinom ako ng kape sa isang coffee shop malapit sa boarding gate. Tinitingnan ko ang marka sa aking pulso, muling binabalikan ang kakapangyarihan lang na nangyari. Sa sandaling iyon, may tumayo sa tabi ko. Itinaas ko ang aking ulo at nakita ko si Tarik. Tiningnan niya ako at maingat na binuksan ang kanyang bibig. "May sandali ka ba?" Hindi ako sumagot, tiningnan ko lang siya. Umupo si Tarik sa tabi ko at nanatiling tahimik ng matagal. Kinuskus niya ang kanyang mga kamay ng may pagkapahiya. "Muli akong humihingi ng paumanhin," sabi niya. Mababa ang kanyang boses. "Malaking pagkakamali na tinrato ka namin ng ganoon." Uminom ako ng kape. Nagpatuloy sa pagsasalita si Tarik. "Hinusgahan ko lang sa hitsura. Hindi ko kailanman inisip na ikaw ay talagang Pilipino." Iyon ang problema, malamig kong sabi. Hindi dapat husgahan ang mga tao sa kanilang hitsura. Kung nakita mo ang pasaporte, dapat ay naniwala ka na. Yumuko si Tarik. "Tama ka. Nagkamali ako." Nanatili siyang tahimik sandali pagkatapos ay bumulong ng mahina. "Sa totoo lang, hindi ko kailanman inakala na ang pasaporte ng Pilipinas ay ganoon kalakas ang impluensya." Tiningnan ko siya. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkalito. Nagulat ako ng labis ng makipag-ugnayan ang embahada. Personal na tumawag ang konsul at nagpadala sila ng mga dokumento na nagpapatunay na ikaw ay isang talentong sertipikado ng pamahalaan. "Hindi ko alam na ikaw ay isang taong tumatanggap ng ganoong uri ng pagtrato." Napabuntong hininga si Tarik. "Ang Pilipinas, para sa akin, ay isang maliit na bansa lamang sa Timog Silangang Asya at akala ko ay wala masyadong kapangyarihan ang pasaporte nito." Napatawa ako. "Ito ay isang tawang hindi makapaniwala. Minamaliit mo ang Pilipinas." "Opo, ganoon nga." Tapat na inamin ni Tarik. Ngunit pagkatapos makita ang tugon ng embahada, nagbago ang paraan ng pag-iisip ko. Hindi ito isang simpleng problema sa pasaporte. Talagang pinoprotektahan ng pamahalaan ng Pilipinas ang kanyang mamamayan. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Pinrotektahan ako ng pamahalaan ng Pilipinas. Sinabi sa akin ng konsul, si Binibining Angelina ay mamamayan ng Pilipinas at hindi dapat makatanggap ng hindi nararapat na pagtrato. Maaari itong maging diplomatikong issue. Umiling si Tarik. Kung gayon, narealize ko. Hindi ko hinawakan ang isang simpleng manlalakbay, kundi isang taong protektado ng bansa ng Pilipinas. Wala akong sinabi, nakinig lang ako. Nakipag-ugnayan din sa aking superior. Naghain ng opisyal na reklamo ang Embahada ng Pilipinas. Tinanong nila kung bakit ko pinigil ang isang lehitimong mamamayan. Namutla ang mukha ni Tarik. Galit na galit ang aking superior. Sinabi niya sa akin na muntik na akong magdulot ng diplomatikong problema at maging maingat sa hinaharap. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng mga kamay. May rerehistro sa aking record ang hindi nararapat na pagpigil sa isang mamamayang Pilipino. Ang lahat ng ito ay dahil sa aking mga prehuwisyo. Tiningnan ko siya, puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Talagang pasensya na po. Taos puso, tumayo si Tarik. Pagkatapos, muling yumuko, umalis siya. Naiwan akong mag-isa. Hawak ang tasa ng kape, tumingin ako sa bintana, ang kanyang mga salita. Hindi ko kailanman inakala na ang pasaporte ng Pilipinas ay ganoon kalakas ang impluensya. Patuloy na umalingaw-ngaw sa aking ulo. Hindi ko rin alam na ang pasaporte na ito ay hindi isang simpleng dokumento sa paglalakbay. Kinuha ko ang aking pasaporte mula sa aking bag, hinaplos ang asul na takip. Sa takip ay nakaukit ang sagisag ng Pilipinas at ang mga salitang Republika ng Pilipinas. Nang matanggap ko ang pasaporte na ito, masaya lang ako. Ang kagalakan ng sa wakas ay naging Pilipino, pero iyon lang. Ngunit ngayon na-realize ko, ang pasaporte na ito ay hindi isang simpleng ID. Ito ay patunay na kinikilala ako ng Pilipinas at isang pangako na poprotektahan ako kapag kailangan ko. Ako ay dayuhan, ipinanganak sa Russia. Lumaki ako na may blonde na buhok at asul na mata, isang tao na walang anumang koneksyon sa Pilipinas, ngunit pinili ko ang Pilipinas. Gusto kong manirahan dito at gusto kong maging bahagi ng lugar na ito. Kaya ako nagsumikap sa loob ng 5 taon at sa huli ay nakuha ang pagkamamamayan, ngunit palagi akong nakaramdam ng kawalan ng katiyakan.
Tunay ba akong Pilipino? Tatanggapin ba ako ng mga Pilipino bilang isang tunay na Pilipino? Iba ang aking hitsura, iba rin ang aking pangalan. Magiging maayos ba talaga ang lahat? Ngunit ngayon nakuha ko ang sagot. Tinanggap ako ng Pilipinas, hindi lang sa papeles, kundi sa totoo. Nang nasa panganib ako, nakialam ang Embahada ng Pilipinas. Personal na tumawag ang konsul, nagpadala ng opisyal na dokumento at pinrotektahan ako. Anuman ang aking hitsura, anuman ang aking pangalan, ako ay Pilipino. Sinabi ito sa akin ng Pilipinas. Umiyak ako. Sa pagkakataong ito, hindi kalungkutan, kundi pasasalamat. Niyakap ko ang pasaporte sa aking dibdib. Ang malamig na takip ay naramdamang mainit. Hindi na ako estranghero, ako ay isang taong umuuwi. Sa aking bansang pinili, sa aking bansang pumili sa akin. Inanunsyo ang boarding. Ito ay ang flight papuntang Maynila. Kinuha ko ang aking bag at tumayo. Habang naglalakad ako patungo sa gate, may tumingin sa akin. Isa itong pasahero na nakakita sa akin na nakaposas kanina. Maingat siyang lumapit at nagtanong, "Ayos lang ba ang nangyari kanina?" "Opo, ayos lang po ako." Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Nakakagaan ng loob. Sabi mo, "Pilipino ka, hindi ba?" "Opo, tama po." Ngumiti ako at nagpatuloy sa boarding gate. Sumakay ako sa eroplano, umupo sa aking upuan at ikinabit ang seatbelt. Mula sa bintana ay nakikita ang Dubai Airport. Ilang oras lang ang nakakaraan ay naroon ako na nakaposas. Tinatrato ako bilang isang kriminal at nawalan ako ng pag-asa. Ngunit ngayon ay malaya akong umuuwi. Nagsimulang gumalaw ang eroplano, tumakbo sa runway at lumipad. Sa sandaling humiwalay ang mga gulong sa lupa, huminga ako ng malalim. Tiningnan ko ang bintana. Paliit ng paliit ang Dubai. Ang lugar na nang insulto sa akin, na nagduda sa akin, ay lumalayo, ngunit hindi ako galit. Sa halip, nagpapasalamat ako. Kung hindi dahil sa nangyari ngayon, hindi ko kailanman malalaman na ako ay isang tunay na Pilipino na totoo akong pinoprotektahan ng Pilipinas. Kinuha ko muli ang pasaporte, binuklat ang unang pahina, naroon ang aking litrato at ang aking pangalan. Angelina Ivanova, Republika ng Pilipinas. Blonde na buhok at asul na mata, ngunit ako ay Pilipino at ipinagmamalaki ko iyon. Lumilipad ang eroplano sa ibabaw ng mga ulap, isang karagatan ng mga ulap na puting-puti tulad ng niyebe ang nakalatag sa bintana. Ang liwanag ng araw ay sumasalamin sa mga ulap na kumikinang ng maliwanag. Umupo ako sa aking upuan na may pasaporte sa aking mga tuhod. Dahan-dahan kong binalikan ang mga pangyayari ng araw. Naalala ko ang sandali na ako ay pinusasan. Ang pakiramdam ng malamig na metal na humihigpit sa aking pulso, ang mga tingin ng mga tao sa paligid ko, ang hiya at galit na naramdaman ko sa pagtrato sa akin bilang isang kriminal. Ngunit naalala ko rin ang nangyari pagkatapos, ang tawag mula sa Embahada ng Pilipinas, ang matatag na boses ng konsul, ang mga sandali kung saan kinumpirma ang aking pagkakakilanlan at pinrotektahan ako. Narealize ko, ang pagkamamamayan ay hindi lamang isang dokumento. Ito ay pagiging kabilang sa isang lugar na may nagpoprotekta sa iyo at pagiging bahagi ng komunidad na iyon. Nang mag-apply ako para sa naturalisasyon, 5 taon na ang nakakaraan, hindi ko alam na ang pagkamamamayan ng Pilipinas ay magiging napakahalaga para sa akin. Noon, inisip ko lang, mahal ko ang Pilipinas, gusto kong manirahan sa Pilipinas, gusto kong maging Pilipino, iyon lang. Ngunit ngayon, sa paglingon sa nakaraan, iyon ay simula pa lamang. Ang pagiging isang tunay na Pilipino ay hindi sa sandali na natanggap ko ang pasaporte, kundi sa sandali na totoo akong tinanggap at pinrotektahan ng Pilipinas. At ang sandaling iyon ay ngayon. Binuklat ko ang pasaporte, tiningnan ang pahina ng aking litrato. Angelina Ivanova, lugar ng kapanganakan Russia, nasyonalidad Republika ng Pilipinas. Dati, sa bawat pagkakataon na nakikita ko ang pahinang ito, medyo hindi ako komportable. Ang pagkakaiba sa pagitan ng lugar ng kapanganakan at nasyonalidad ay nagpaparamdam sa akin na hindi ako ganap na Pilipino, ngunit ngayon ay iba na. Ipinagmamalaki ko ang pahinang ito. Ang maalala ang aking pinagmulan at maging mamamayan ng bansang aking pinili, iyon ay karapat-dapat.
Niyakap ko ang pasaporte sa aking dibdib. Ipinikit ko ang aking mga mata. Naramdaman ko ang tibok ng aking puso. May dumaan na flight attendant at nagtanong para sa inumin. Ano ang gusto ninyong inumin? Isang basong tubig po, pakiusap. Iniabot sa akin ng flight attendant ang tubig at ngumiti. Papuntang Pilipinas po kayo? Opo, pauwi po ako. Ah, Pilipinas po pala ang inyong sariling bansa. Nag-alinlangan ako sandali. Dati, sasagot ako ng ganoon. Hindi, nag-naturalize po ako, tila isang dahilan. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba na. Opo, tama po. Nakatira po ako sa Maynila. Tumango ang flight attendant at nagpatuloy sa kanyang daan. Naramdaman kong may nagbago sa maikling pag-uusap na iyon. Iba ang boses ko, may kumpiyansa. Uminom ako ng tubig at muling tumingin sa bintana. Nagsimula akong makita ang lupa sa pagitan ng mga ulap. Hindi pa ito Pilipinas, ngunit palapit na ng palapit. Sa tabi ko ay nakaupo ang isang Pilipinong lalaki. May ginagawa siya sa kanyang laptop. Tiningnan ko siya ng pasulyap. Isa siyang ordinaryong Pilipino, itim ang buhok at mukhang Asyano. Nakikipag-usap siya sa telepono sa Filipino at nanonood ng balita sa Pilipinas. Dati, naiinggit ako sa kanya na siya ay Pilipino ng natural, na siya ay Pilipino ng hindi kinu-question, ng hindi kailangan patunayan. Ngunit ngayon ay iba na. Pilipino rin ako. Bagamat iba ang aking hitsura, bagamat iba ang aking pangalan, ako ay Pilipino dahil kinilala ako ng Pilipinas, niyugyog ang eroplano. Tila dumaan kami sa isang lugar na may turbulensiya. Umilaw ang mga ilaw ng seatbelt. Sinuri ko ang aking seatbelt at maingat na inilagay ang aking pasaporte sa loob ng bulsa ng aking bag. Sa pagkakataong ito ay iba na. Ang pasaporte na ito ay hindi lamang isang dokumento na nagpapatunay ng aking nasyonalidad. Ito ay isang dokumento na naglalaman ng respeto. Ito ay patunay na nagsasabi kung sino ako at kung saan ako kabilang. Huminto ang turbulensiya, namatay ang mga ilaw. Inalis ko ang aking seatbelt at ibinaba ang aking upuan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang araw ay lumipas na tila isang pelikula. Ang emosyon na naramdaman ko paglabas ng hotel kaninang umaga, ang kasiyahan sa pagtatapos ng aking presentasyon sa Kongreso, ang kapayapaan sa pagdating sa paliparan at pagkatapos ang mga oras ng bangungot na biglang nagsimula. Ngunit sa huli ay walang kawalan ng pag-asa, nagkaroon ng paghahayag kung sino ako, kung saan ako kabilang. Ako, si Angelina Ivanova. Ipinanganak ako sa Russia at lumaki sa Moscow. Mayroon akong blonde na buhok at asul na mata at gumagamit ng pangalan sa Europa, ngunit ako ay mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Nakatira ako sa Maynila, nagtatrabaho ako sa isang kumpanya ng Pilipinas. Nag-iisip ako sa Filipino at tinatawag ko ang Pilipinas na aking bansa. At hindi iyon kakaiba. Iyon ang aking identidad. Ang Pilipinas ay isang bansa na tumatanggap ng pagkakaiba-iba. Ito ay isang bansa na tumatanggap ng mga taong tulad ko na nagmula sa ibang bansa. Kung talagang mahal namin ang bansang ito at gusto naming maging bahagi nito at hindi lamang tinatanggap, pinoprotektahan din. Nang nasa panganib ako, pinrotektahan ako ng Pilipinas sa pamamagitan ng diplomatikong channel, sa pamamagitan ng opisyal na dokumento. Pinrotektahan ako. Iyon ay isang bansa. Iyon ay pagiging kabilang. Narinig ang anunsyo. Ito ang boses ng kapitan. Minamahal na mga pasahero, malapit na tayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Ang lokal na oras ay 6 ng gabi at maaraw ang panahon. Idinilat ko ang aking mga mata, tiningnan ko ang bintana na wala ang mga ulap. Sa ibaba ay nakikita ang lupa. Lunti ang bukirin, mga kulay abong lungsod at ang dagat, ito ay Pilipinas. Nagsimulang lumakas ang tibok ng aking puso. Ito ay emosyon, ang emosyon ng pag-uwi. Bumaba ang eroplano, palapit ng palapit ang lupa. Nagsimulang makita ang mga gusali, kalsada at bakas ng buhay ng tao. Idinikit ko ang aking noo sa bintana at tiningnan ang tanawin. Umiyak ako. Sa pagkakataong ito, hindi kalungkutan o galit, kundi labis na kagalakan. Nakauwi na ako sa aking bansang pinili, ang bansang tumanggap sa akin at ang bansang nagprotekta sa akin. Lumapag ang eroplano sa runway. Narinig ang tunog ng mga gulong na bumabangga sa lupa. Nagsimulang bumagal ang eroplano.
Nagsimulang alisin ng mga pasahero ang kanilang mga seatbelt. Kinuha nila ang kanilang mga bagahe, binuksan ang kanilang mga telepono at naghanda para bumaba. Kinuha ko rin ang aking bag, isinuksok ang kamay sa loob na bulsa at hinawakan ang pasaporte. Dumampi ang asul na takip sa aking kamay, bumukas ang pinto ng eroplano, nagsimulang lumabas ang mga pasahero ng magkakasunod. Dahan-dahan rin akong tumayo. Naglakad ako sa pasilyo, lumabas ng eroplano at dumaan sa connecting walkway at nagpunta sa immigration lounge. Nakikita ang mga immigration checkpoint. Mayroong iba't ibang pila para lamang sa mga dayuhan, para lamang sa mga nasyonal. Nagpunta ako sa pila para sa mga nasyonal. Hindi ako nag-alinlangan. Dumating ang aking turno. Tumayo ako sa harap ng opisyal ng imigrasyon. Siya ay isang binata. Tiningnan niya ako at kumurap sandali, ngunit wala siyang sinabi. Iniabot ko ang aking pasaporte. Kinuha ng opisyal ang pasaporte at in-scan ito. Sinuri niya ang screen at tiningnan ang aking mukha. Pagkatapos ay inilagay niya ang selyo. Ano ang layunin ng inyong pagpasok? Umuwi po ako, buong pagmamalaking sagot ko. Tumango ang opisyal at ibinalik sa akin ang pasaporte. Welcome po. Ang isang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking dibdib. Welcome po. Welcome home. Kinuha ko ang pasaporte at lumabas ng checkpoint. Naglakad ako patungo sa baggage claim area. Umikot ang conveyor belt. Lumabas ang aking maleta. Kinuha ko ito at nagpunta sa exit. Bumukas ang automatic doors. Sa labas ay nakikita ang mga taong dumating para sunduin, mga taxi driver, mga tauhan ng paliparan. Naglakad ako sa pagitan nila sa bawat hakbang ng may pagmamalaki. Ngayon ay masasabi ko sa sinuman. Ako si Angelina Ivanova. Ako ay mamamayan ng Republika ng Pilipinas at ipinagmamalaki ko iyon. Lumabas ako ng paliparan, sumakay ako ng taxi. Tinanong ako ng taxi driver ng destinasyon, "Saan po kayo?" "Sa distrito ng Makati po." "Opo, naiintindihan ko po." Umalis ang taxi. Mula sa bintana ay dumadaan ang tanawin sa gabi, ang mga ilaw ng kalsada, ang mga gusali, ang mga signboard. Ito ang pamilyar na tanawin sa gabi ng Maynila. Tiningnan ako ng taxi driver ng pasulyap sa rearview mirror at nagtanong, "Galing po ba kayo sa business trip?" "Opo, bumalik po ako mula sa isang kongreso sa Europa. Siguradong nakakapagod ang ganoong kahabang flight." "Ayos lang po, masarap po umuwi." Ngumiti ang taxi driver. "Tama po, ang bahay ang pinakamaganda." Tumingin ako sa bintana, nakikita ang ilog. Ang mga ilaw ng tulay ay sumasalamin sa tubig. Maganda ito. Ilang beses ko na bang nakita ang tanawin na ito? Hindi mabilang na beses sa daan papuntang trabaho, pauwi, sa aking mga lakad tuwing weekend. Ngunit ngayon ay iba na. Mas naramdaman itong mahalaga. Nakauwi ako, binuksan ko ang pinto ng aking apartment, naamoy ko ang pamilyar na amoy. Ito ang amoy ng aking bahay. Inilapag ko ang aking bag, inalis ang aking sapatos at pumasok sa sala. Binuksan ko ang mga ilaw, umupo sa sofa at huminga ng malalim. Ito ang aking bahay pagkatapos ng 2 araw, ngunit naramdaman kong mas matagal akong nawala. Tumunog ang aking telepono. Ito ay isang mensahe mula sa aking team leader. "Nakauwi ka na ba? Mag-day off ka bukas. Magkita tayo sa Lunes." Sumagot ako. "Opo, salamat. Magkita tayo sa Lunes." Inilapag ko ang telepono at tumingin sa kisame. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari ngayon na ako ay pinusasan, ininteroga at pinrotektahan ng Embahada ng Pilipinas. Kinuha ko ang pasaporte mula sa aking bag. Nakaupo sa sofa, dahan-dahan kong binuklat ang mga pahina. Sa unang pahina ay ang aking litrato, ang aking mukha na may blonde na buhok at asul na mata. Sa tabi nito ay ang aking pangalan, Angelina Ivanova. Sa susunod na pahina ay may mga entry at exit stamp, mga bakas ng paglalakbay sa iba't ibang bansa, kabilang ang selyo ng Dubai ngayon. Hinaplos ko ang selyo gamit ang aking daliri. Ang pasaporte na ito ang nagprotekta sa aking buhay. Nagpatunay kung sino ako at pinrotektahan ako ng bansa ng Pilipinas. Dati, hindi ko alam na ito ang kahulugan ng pagkamamamayan. Inisip ko lang, ang pagkamamamayan ay isang dokumento lamang, ito ay isang legal na status lamang, ngunit hindi pala ganoon. Ang pagkamamamayan ay isang relasyon
Sa pagitan ng Pilipinas at ako, tinanggap ako ng Pilipinas, kinilala ako bilang Pilipino, ako nadayuhan, at hindi lamang tinanggap, umako rin ng responsibilidad. Nang nasa panganib ako, nakialam ang Pilipinas sa pamamagitan ng embahada, sa pamamagitan ng diplomatikong channel, pinrotektahan ako. Iyon ang responsibilidad ng Pilipinas. Ngayon alam ko na ang pagiging mamamayan ng Pilipinas ay hindi lamang pagkuha ng mga karapatan, ito ay pagtatatag ng isang relasyon kung saan pinoprotektahan ako ng Pilipinas at ako ay nabubuhay bilang bahagi ng Pilipinas. Iyon ay isang bansa, iyon ay pagiging kabilang. Isinara ko ang pasaporte at niyakap sa aking dibdib. Naalala ko ang interrogation room ng Dubai Airport. Ang nagdududang tingin ni Tariq, ang sandali na ako ay pinusasan, ang mga oras ng kawalan ng pag-asa, ngunit sa huli ay natuklasan ko ang sinseridad ng Pilipinas. Hindi perpektong bansa ang Pilipinas, may diskriminasyon at prehuwisyo. Naranasan ko rin iyon habang nakatira sa Maynila, ngunit hindi inabandona ng Pilipinas ang isang naturalisadong tao. Nang nasa panganib ako, pinrotektahan ako ng Pilipinas. Bagamat iba ang aking hitsura, bagamat iba ang aking pangalan, kinilala ako bilang Pilipino at pinrotektahan ako. Iyon ang sinseridad ng Pilipinas. At sa kabila ng lahat, ang sinseridad na iyon ay mas naramdaman ng matindi sa interrogation room ng isang dayuhang paliparan. Tumayo ako, nagpunta sa kusina at kumuha ng basong tubig at binuksan ang bintana. Pumasok ang hangin sa gabi. Malamig ito. Sa ibaba ay nakikita ang kalye. Kumikinang ang mga ilaw, dumadaan ang mga kotse at naglalakad ang mga tao. Ito ang lungsod na mahal ko, ang kabisera ng bansang aking pinili. Bumulong ako, hindi kailanman nagduda sa akin ang Pilipinas. Mababa ang boses ko, ngunit puno ng kumbiksyon. Kinilala nito ang aking pagsisikap, hindi ang aking hitsura o ang aking mga dokumento. Humangin, gumalaw ang mga kurtina. Isinara ko ang bintana at nagpunta sa aking silid tulugan. Humiga ako sa kama, tumingin sa kisame. Pagod ako. Mahaba ang araw na iyon, ngunit payapa ang aking puso. Nasa bahay ako, nasa lugar kung saan ako kabilang. Ipinikit ko ang aking mga mata, nakatulog ako. Ito ang huling naisip ko. Ngayon, isa na akong buong Pilipino, walang pagdududa o takot. Ang sinseridad ng Pilipinas ay mas naramdaman ng matindi sa interrogation room ng Dubai Airport sa araw na iyon at ang sinseridad na iyon ang nagdala sa akin dito sa bahay, sa aking bansa. Kinaumagahan, bumangon ako, binuksan ang mga kurtina, pumasok ang araw, nagsimula ang isang bagong araw. Ito ay isang normal na umaga sa Maynila. Naghanda ako ng kape, lumabas sa balkonahe para uminom ng kape at tingnan ang tanawin sa umaga. Mga apartment, kalsada, bundok, langit. Ito ay isang pamilyar na tanawin, ngunit ngayon ay iba na ang tingin, mas malinaw at mas mahalaga. Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang aking social media, nakita ko ang mga post ng aking mga kaibigan. Isa sa kanila ang nagtanong, "Angelina, nakauwi ka na ba ng maayos mula sa iyong business trip?" Sumagot ako, "Opo, nakauwi na po ako ng maayos. Ang bahay ang pinakamaganda." At ngumiti ako. Ngayon alam ko na kung sino ako at kung saan ako kabilang. Ako si Angelina Ivanova, isang tao na ipinanganak sa Russia at pinili ang Pilipinas at pinili rin ako ng Pilipinas. Sinabi nitong poprotektahan ako, kikilalanin ako at makakasama ko. Iyon ang tunay na kahulugan ng pagkamamamayan. Tinapos ko ang aking kape at lumabas ng balkonahe. Handa na akong simulan ang isang bagong araw bilang isang Pilipino na may pagmamalaki. Mga kaibigan, ano ang pagkamamamayan? Isang simpleng dokumento, isang legal na status? Hindi pala ganoon. Ang pagkamamamayan ay isang relasyon, ito ay pagiging kabilang, responsibilidad at tiwala. Iyon ang natutunan ko sa pinakamahirap na sandali. Sa pinakadesperadong sandali at sa sandaling iyon natuklasan ko ang sinseridad ng Pilipinas. Hindi perpekto ang Pilipinas, ngunit hindi nito inabandona ang kanyang mga mamamayan. Kaya mahal ko ito, kaya ipinagmamalaki ko. Ako ay Pilipino at iyon ang aking identidad ngayon, bukas at magpakailanman.